Pauwi na po sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang state visit sa Japan. Pero bago pa man makabalik ng bansa, sinagot niya ang mga isyong kinakaharap ngayon sa Senado. May payo rin si PBBM sa ating si Senator Amy Marcos na nagsabing pinupuntirya ang mayorya. At live mula sa Tokyo, Japan, may Express report si Maricel Halili. Maricel, naku, nagkomento na rin pala ang Pangulo tungkol dyan sa gulo sa Senado. Anong sinabi niya? Tama ka, Ruth, isa-isang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga local issues na yon. At kabilang na nga dyan yung mga drama sa Senado. Sabi nga ng Pangulo, siya mismo nasindak habang pinapanood ito. Nagkakatinginan na nga lang daw sila ni Executive Secretary Ralph Recto dahil sa mga eksena ngayon sa Senado. Hindi raw nila maintindihan kung bakit humantong sa personalan at napakababaw na diskurso ang mga senador ngayon. Narito yung bahagi ng ating panayam kay Pangulong Marcos kanina. Very. I watched with horror that the Senate has become this. Paano nangyari? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya ng panahon sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Bigyang diin ko rin, Ruth, na tinawag na peke ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyaring barilan dyan sa Senado at hindi raw niya inaasahan na bababa ng ganitong level ang Senado. Tutol din si Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahing amyendahan ng Senate Rules para payagan ng online participation at voting sa Senado. Pinayagan lang daw yan ng pandemya pero ngayon wala aniyang malinaw na basehan dito. Si Senador Bato de la Rosa lang daw ang makikinabang rito. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. To only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil tatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magboto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay pag-usapan yun. Basta nandyan siya. So, it has been the long-standing tradition of the Senate that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you can in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because it was concerned about, Itinanggi naman ng Pangulo ang pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na iniisa-isa at targeted ang majority bloc ng Senado. Kasunod yan ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa at ang mga kinasuhan at pinakakasuhan pang senador partikular yung may kaugnayan sa flood control project. Narito yung sinabi ng Pangulo ukol dito. kung titignan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat ito ay doon sa testimony sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta yun. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different tomorrow. I'm not saying it will be, but if the alignments are different in terms of the majority, paano sasabihin pag nagbago naman yan? So, walang kailangan majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta. Sa huli, may payo ang Pangulo sa kapatid na senadora kaugnay ng sinasabi nitong ipinupursige ng administrasyon ang no election o no else scenario. Narito ang sinabi ng Pangulo. She should fire her staffer who gave her that information.
Because, fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. Purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information better. Ruth, nilinaw din ni Pangulong Bongbong Marcos na buo pa rin ang tiwala niya kay Interior Secretary John Vic Remulla sa kabila ng nangyaring pagtakas ni Senador Bato de la Rosa kasunod niya ng pag-alis nito sa Senate custody. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos, maaaring ang nagkakalat daw ng chismis tungkol dito ay interesado rin sa posisyon ni Secretary Remulla kaya ipinapakalat lamang ito. Pero ang kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang plano niyang magtalaga ng mga personalidad na natalo noong nakaraang midterm elections dahil natapos na raw yung one-year ban doon sa pwedeng pag-appoint sa kanila at nakikita naman daw niya na may mga kakayahan yung marami doon sa mga tumakbong yan. Hindi lamang daw niya tinutukoy yung tumakbo sa senatorial level, kundi maging yung ibang posisyon. Kaya wag na raw tayong magulat kung mag-anunsyo siya ng mga bagong appointment sa mga susunod na araw. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Tokyo, Japan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.